Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, mga matitikas na sundalo ng Pilipinas pinadala sa West Philippine Sea frontline, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Ang mga senior cadets mula sa Philippine Military Academy ay nagsagawa kamakailan ng isang inaugural joint field training exercise sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea, na nag-alok sa kanila ng malapitang pagtingin sa mga frontline ng isang potensyal na geopolitical flashpoint. Ang mga kadete, na magtatapos sa susunod na buwan, ay inaasahang gaganapin ang mga tungkulin sa pamumuno bilang mga opisyal ng militar sa hinaharap sa gitna ng lalong komplikadong kapaligiran sa seguridad. Mula ika-12 ng Abril hanggang 14, mahigit 200 miyembro ng PMA Club Laya Class of 2025, ang nagsagawa ng mga ehersisyo sa isla, na kinabibilangan ng pagtulad sa isang operasyon laban sa isang notional external aggressor, sinabi ng Superintendent ng PMA na si Vice Admiral Bernard Cesar Valencia noong Linggo. Ang aktibidad ay bahagi ng isang mas malawak na joint field training exercise na tumatakbo mula ika-12 ng Abril hanggang 26. As the exercise director, I now declare the opening of the PMA Joint Field Training Exercise 2025 Club Laya, effective this day. We have high hopes na kayo yung magpapatuloy noon. Para makita nyo in your own eyes yung challenges na kinakaharap natin dito sa frontier. Para maramdaman ninyo yun. Because when you serve, you serve with purpose. That's why you are here. Tanging ang mga senior o first class cadets lamang ang bumiyahe sa isla kasama ang 40 training staff gamit ang landing dock ng Philippine Navy na BRP Davao del Sur. Ang Pag-asa, isa sa 9 na isla at bahura na inookupahan ng Pilipinas sa West Philippine Sea mula noong 1970s, ay ang nag-iisang detachment na may populasyong sibilyan na humigit kumulang 300, ang mga sibilyang residente ng isla, gayon din ang mga sundalo at Coast Guard na nakatalaga doon, ay madalas na humarap sa harassment mula sa China. Ang ehersisyo ngayong taon ay plano alinsunod sa paglipat ng militar ng Pilipinas sa mga operasyong panlabas na pagtatanggol at ang pag-adopt ng komprehensibong konsepto ng archipelagic defense. Sinabi ng PMA, ito ay tumutukoy sa isang bagong diskarte sa seguridad na ipinakilala noong 2024, na nakatuon sa pagtatanggol sa teritoryo. Ang mga kadete ng PMA ay nag-organisa din ng iba't ibang aktibidad sa edukasyon at palakasan kasama ang mga mag-aaral ng Pag-asa Integrated School sa kanilang pananatili sa isla. Dagdag pa nito, balikatan exercise sa pagitan ng kasundaluhan ng Pilipinas at Amerika nagsimula na. Mga modernong weapons gagamitin sa military drills. Elevation! 1, 2, 6, 4! 3 in the effect at my command! That's good, copy. Good 5! Mass good! 5's up! As a whole, a lot of nations have come together to show what we can bring to the table, to form and meet one single goal, and that's a very special thing to have. And the teamwork from the Philippines, all these different countries coming together for one objective. We're able to build a long-lasting relationship. Anytime, any place, no matter the call. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.